paano ba magkaroon ng passive income? Actually, itong pagkakaroon ng passive income ay gusto ko siyang i-discuss sa framework ng paggawa ng financial plan. Kasi kailangan talaga natin i-match yung life goals natin with our source of income. Okay? So yung pagkakaroon kasi ng passive income, yan yung isang uri yan ng source of income. Okay? So ito yung mga steps natin sa financial planning, no? So number 1 is nasan ka ba, no? Where is your financial starting point? Tapos iset mo yung life goals mo and priorities, and then mag-decide ka ng time frame and budget. Tapos i-match natin yung life goals mo with source of income. At diyan natitignan natin yung pagkakaroon ng passive income. After that, i-implement natin and i-monitor yung ating progress. So yan po ang in summary ang ating steps in financial planning. Hindi ako marinig. Ano wala? Okay. Sige. Ayun. Tapos, yung possible sources of income natin, no, for matching the life goals, no, with our source of income, which is step 4 ng ating financial planning, ay employment, entrepreneurship, or investments. So, yung pagkakaroon natin ng trabaho, kung tayo ay empleyado, of course, source of income yan. Pag tayo din po ay nagnenegosyo, source of income din yan. At kapag tayo ay nag-i-invest, source of income din yan. O ang maganda, hindi lang doon sa iisa tayo kumukuha ng ating source of income. Maganda kung all three ay mayroon tayo. So, meron tayong employment, meron tayong business, tapos meron tayong investment. Pero syempre, hindi naman lahat ay kaya yan. Pero tuturo ko mamaya, paano ba magkaroon ng passive income kung tayo ay employed lamang or tayo ay nagbe-business. Ano yung gagawin natin? Okay? So titignan natin ano ba yung active income and passive income natin, no? Gaya ng sinabi ko, wala namang tulak kabigin kung anong mas okay, no, na active income or passive income. Depende yun sa lifestyle mo at depende yun sa decision mo sa buhay. Pero maganda na meron kang both. Okay? Ano yung mga characteristics ng investment products na titignan mo para doon sa source of income. At kapag nakita natin yon, dapat talaga yung ating mga financial goals o life goals natin, ima-match natin doon sa source of income. Ano ba yung ibig sabihin ko niyan? Kung ang iyong life goal ay magkaroon ng matiwasay na retirement, kakayanin mo bang yung perang iniipon mo o ini-invest mo ay mabawasan? Kung retirement ang pinag-uusapan natin, malamang hindi, di ba? Kasi syempre pang retirement mo yun, gusto mo safe na safe. And therefore, hindi ko i-advise na kung ang perang iniipon mo or pinag-iinvestan mo ay para sa retirement, tapos ilalagay mo siya sa stock market, hindi ko i-recommenda. Kasi pwedeng bumaba ang value ng pera mo kung sa stock market mo ilalagay. So saan ko ilalagay yan? Para sa akin, mas maganda na ilagay mo siya sa SSS, WISP ng SSS, WISP Plus ng SSS, Pag-ibig MP2. For me, yan talaga ang the best. For most Filipinos, I'd say about 99% of Filipinos, yan yung match sa kanila. Kasi very, very safe at 100% government guaranteed at talagang lumalaki ang pera every year. Maliit lang. Pero pag kino-compound mo na ito, naku talaga namang maayos, no? So, yon. I-adjust natin yung time frame ng ating financial goal as needed as we move along. Okay. Ayan, ano? So, dito, bigyan natin ng example, no? So, yung life goal natin, for example, ay magkaroon ng matiwasay na retirement. So, paano natin i-match yan with our source of income? So, una, ay iisipin muna natin ano yung budget, no? Ano ba yung budget na maayos para dyan? So yung budget ay pwede nating sabihin na magkaroon tayo ng 500,000 pesos na monthly, and pagkaroon tayo ng 50,000 pesos na monthly pension. So yun yung goal natin, magkaroon ng 50,000 na monthly pension. So isipin mo ngayon, saan manggagaling yung 50,000 pesos na yaan? Okay? So pwede siyang manggaling, for example, sa 15,000 nito ay manggagaling sa SSS pension upon reaching 60 years old. Ano ba yan? Iba-iba mali-mali yung mga spelling. And then, gumawa ng rental property that will generate 35,000 pesos monthly income
when you reach 60 years old, di ba? So, yun yung pwede nating gawin para sa natin, sa pagmamatch ng life goals natin sa source of income. Okay? So, sana nagigets niyo yan ha, kasi yun yung gusto ko na yan, lalagyan natin i-match natin. Saan ba yan manggagaling? Okay. Pero syempre, hindi naman iisa yung life goal natin. Marami. Ito yung mga common na life goals ng mga Pilipino. So, magkaroon ng sariling bahay. Okay? So, yung pagkakaroon ng sariling bahay, for example, magkano yung budget natin dyan? Let's say, 1.5 million pesos. So saan manggagaling yung 1.5 million pesos na yan? So pwedeng sasabihin natin ay mag-i-invest tayo ng 10% ng ating salary every month in Pag-ibig MP2, no? So yan yung gagawin. Tapos mapagtapos ang mga anak, 1.2 million pesos. Saan naman manggagaling yan? Mag-invest ulit ng salary every month sa Pag-ibig MP2. Tapos yung family vacation natin, 100,000 pesos every 2 years. Overtime pay, target of 5,000 pesos every month. Tapos mag-sideline tayo, target ng 3,000 pesos every month. Okay? So, yan yung example lang ng pagmamatch ng source of income. Siguro nagtatanong kayo, no? Kailan ko pa mararating kung 10% ng income ay sa Pag-ibig MP2? So, isang lang yan, isang strategy lang yan na gagawin, no? So, dito sa sariling bahay, pwedeng ang ilagay pa natin dyan ay dadagdagan pa natin yan, no? So, pwede tayong maglagay ng kapag naka 10% na tayo, naka 20% na tayo na naipon from our salary papunta sa bahay, ay pwede na tayong mag-apply ng Pag-ibig housing loan. Di ma-achieve na natin siya, no? So, and so on and so forth. Okay? So, yun. So, ang mga sources of income natin, usually, salary, part-time work, overtime work, commission, business income. Yan yung mga active income natin. Passive income, rent, interest, dividend, capital gains, royalty, at saka pension. Okay? So, sa mga sources of income natin na to, yung active income, ito yung nade-derive talaga sa main source of income natin, which is our labor or work. Tapos, ang passive income, ito naman po ay galing sa mga investments or assets natin. Okay? At ano ang cardinal rule natin yan? No? Ang cardinal rule natin dyan ay yung active income, pambili natin ng basic needs, tapos yung passive income, pambili natin ng wants. Dahil ang ideal po talaga na ang ideal po talaga na sistema natin na paggamit ng ating pera, ang ideal, mayroon tayong investment portfolio na nagke-create ng passive income. At itong passive income na ito ay gagamitin natin para sa mga wants natin. At kung mapapansin nyo po, yung investment portfolio natin ay mas malaki kaysa dun sa kinikreate na passive income, and hopefully, yung ating mga wants din na pinagkakagastusan ay mas maliit kaysa doon sa passive income. Para kasya, di ba? Huwag yung, ganito yung passive income mo, tapos ganito kalaki, yung hanggang dito ko yung wants na binibili mo. Wrong yun. Diba? So yan yung ideal. Magkaroon tayo ng investment portfolio na kumikita ng passive income. Tapos yung passive income, yan yung pambili natin ng wants. Okay? So, babalikan ko lang ha, ano yung mga passive income natin na yan. Ang passive income natin yan, rent, interest, dividend, capital gains, royalty, at saka pension. So, yan daw yung gagamitin natin na pambili ng wants natin. Yun yung maganda na gagawin. Yan yung ideal. Pero ano yung actual na nangyayari? Sa kasamaang palad, ito po ang picture. So meron tayong katiting na active income. Tapos yung active income natin na yan ay siyang ginagamit natin na pera, budget, pambili para sa napakaraming needs at mas malalaki pang wants, di ba? So, yan yung nakakaloka sa actual natin. O ano ba kayo? Relate ba kayo dyan? Kasi usual yan na nakikita natin na mas malaki yung needs and wants natin kaysa dun sa napoproduce na active income. So, kapag ganito yung nangyayari, ano yung nagiging resulta? Yung balanse na yan, mga sobra na yan, kinukuha sa utang. Okay? So, paano tayo magkakaroon ng passive income? Ito ang kailangan nating gawin. You have to stretch your income
so that you will be able to spend it wisely. Okay? So, isi-stretch natin yung income natin para ma-spend ng wise ito. No? So, ano yung mga gagawin natin? Yung utang, wag dapat nating itong gagamitin panggastos sa mga pang-araw-araw na pangangailangan natin. No? Hanggat maaari ay iiwasan natin yan. Kasi hindi maganda na ang utang ang pinanggagalingan ng ating pang-araw-araw na panggastos. Okay? So, yan yung hindi ka magkakaroon ng passive income kung yun yung ginagawa mo. Pangalawa, ano yung gagawin natin? So, yung active income, kapag ito ay ang ginamit natin pang gastos, okay ka lang. No? Hindi ka magkakaroon ng passive income dyan. Kasi yung active income mo, gagamitin mo lang na pang gastos. So, nauubos yung pera mo. No? So, yung active income mo should be able to enough to cover your expenses. Hindi ito ideal, pero 90% of Filipinos are, I think, more or less in this situation. So, ang gagawin talaga natin ay hahanap tayo ng mga paraan para mag-increase pa yung ating income, and or decrease yung expenses. Pero sa akin talaga ay mas maganda na yung pag-focus natin ay pag sa increase ng income. Kasi sa totoo lang, nagawa na po natin lahat ang pagsisikip ng sinturon at ang pagtitiklop nga ba sa sa kumot para magkasya tayo. So lahat na ng pagtitipid na gawa natin. So dito tayo mag-focus, And para sa akin, dapat meron na talagang universal basic income na yan. Kasi napakalaki na talaga ng agwat ng mga mayayaman sa mga mahihirap sa bansa natin na hindi na makatarungan yung living yung minimum wage natin versus the living wage expenses. Okay? So, yung third na strategy kung paano ginagamit ng mga tao yung kanilang active income. So, meron tayong active income, ginagamit siya, nagkakaroon ka na ng savings diyan. Tapos, dun sa savings mo, dun ka na nanggagaling ng gastos. So, isinisave mo muna, tapos saka mo siya ginagastos. Okay? So, your ability to save from active income ay maganda yan, pero inflation will eat up the low-earning savings accounts in commercial banks. And after emergency savings goal, dapat magsa-start na tayo na mag-invest. So, magandang foundation ito dito talaga tayo mag-uumpisa. Sa active income, magsisave tayo, saka tayo gagastos. Pero, paano tayo pupunta sa investment na part para magkaroon tayo ng passive income? So, yung active income natin ay isi-save natin siya, And then, pagka-save natin sa kanya, yan yung gagamitin natin sa needs, And then, pag dumami yung ating investment, o yung ating savings, nakaipon tayo dito, ilalagay na natin siya as investment. Ngayon, yung investment natin, kikita na siya ng passive income, at yung passive income natin, yan ngayon yung pambili natin ng wants. So, ganyan po tayo magkakaroon ng passive income. Kailangan gamitin natin yung ating active income para mag-ipon, and then yung naipon natin, pag lumaki siya, i-invest natin. So pwedeng sa Pag-ibig MP2, pwedeng sa SSS WISP, pwedeng sa mga share capital sa co-op, pwedeng time deposit sa kooperatiba, i-invest natin yan. At pag nagkaroon na tayo ng investment, give it time, it will give you the passive income. At doon na natin maa-apply yung sikreto ng mga mayayaman ng active income, pambili ng needs, at ang passive income, pambili ng wants. Okay? So, ayan po At paalala lamang po kung tayo ay mag-i-invest, lagi po nating tatandaan ang ating sexy investment framework. Ang ating pong sexy investment framework ay ibig sabihin yan, secure and cashable, liquid. May X factor. It takes into consideration social and environmental factors when you invest. And mayroon tayong yield or returns. So, uunahin po muna natin itong sex part. We have to make sure na yung sex part ay taken care of bago natin iisipin yung yield o yung kita. Kasi karamihan ng mga tao ay inuuna yung kita, yun doon muna nakafocus bago yung pagiging secure and cashable X factor nito, So, yan yung titignan natin sa sexy
investment framework. Okay? So, ito lamang po yung ating mga nagawa ko na investment guide for life goals natin. So, nilagay ko na dito, no? Mayroon tayong usually yung investment guide natin for emergency, for retirement, for education, and for housing. So, mga basic mga life goals natin yan. So, nakaranking na siya. So, pwede nyo po itong i-screenshot kung gusto ninyo, no? Yan, nakaranking na siya, no? So, para sa akin talaga, ang maganda na merong applicable, no, sa marami. Itong Rural Bank Time Deposit, Pag-ibig MP2, government bonds, Coop Time Deposit, no? Itong SSS na WISC pang retirement talaga siya, kaya number 1 siya, no? So, ako dito, favorite ko talaga yung mga yan, no? At of course, meron din tayo sa sa mga rental properties natin, no? Yan, maganda din siya for retirement. So, yun yung titignan nyo. Pwede nyo lang screenshot na yan. Isama nyo na rin ako. Di ba? Ayan. Okay. At ito naman po ang aking mga negative investment list. Ito pong negative investment list ko ay para negative investment list ko kung ang purpose ninyo ay yun, emergency, retirement, education, at pagpapabahay. Okay? So, ano yung mga yon? Una ay ang investment-linked insurance or VUL. Ayaw na ayaw ko po talaga yan. Balance or equity funds of pooled funds, no, sa UITFs or sa mga mutual funds, stock market, cryptocurrencies, at saka non-fungible tokens. Okay? So, yan po ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan